Nakatayo si Arturo Montecarlo sa harap ng dambuhalang larawan ng kanyang yumaong ama, si Don Federico. Ang pintura na nagpapakita ng isang lalaking may matigas na panga at mga matang tila nakikita ang kaluluwa ng sinumang tumingin ay parang isang bantay na hindi natutulog, isang paalala ng legasiyang pasan niya sa kanyang mga balikat. Ang amoy ng lumang kahoy, mamahaling alak at pinakintab na sahig ay bumalot sa malawak na silid-aklatan ng Hacienda Montecarlo, ngunit para kay Arturo, ito'y amoy ng isang marangyang kulungan. Ang pangalan ng mga Montecarlo ay hindi laruan, Arturo. Ang boses na yon, matigas at puno ng awtoridad, ay tumagos sa katahimikan. Hindi na kailangang lumingon ni Arturo. Kilala niya ang boses ng kanyang tiyahin, si Doña Consuelo, ang matriarka ng pamilya na humawak sa renda mula nang pumanaw ang kanyang ama. Ito ay isang korona, pagpapatuloy nito ang kanyang mga yapak ay marahang tumutunog sa sahig na gawa sa nara. At mabigat ang pagpasan nito. Humigpit ang pagkakahawak ni Arturo sa kopitan ng brandy na nasa kanyang kamay. Alam ko, Tia Consuelo, pinapaalala ninyo sa akin araw-araw. Tumayo si Consuelo, sa tabi niya ang kanyang tingin ay nakatuon din sa larawan. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, ang kanyang buhok na may mga guhit na ng pilak ay perpektong nakaayos dahil kailangan mong maalala, ang kasal ninyo ni Bianca ay hindi lamang isang unyon ng dalawang tao. Ito ay pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Isang negosyo, isang paraan para protektahan ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama. Pag-ibig ang dapat na dahilan ng kasal, hindi negosyo, mahinang sagot ni Arturo. Halos isang bulong na para sa sarili lamang. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Consuelo. Ang pag-ibig ay para sa mga makata at mahihirap pamangkin. Tayo ang mga Montecarlo ay may mga tungkulin. Tinalikuran siya nito, ngunit huminto sa may pintuan. Darating si Bianca mamaya. Siguraduhin mong handa ka. Ang imahe ay lahat. Naiwan si Arturo sa katahimikan. Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tungkulin, imahe, pangalan, paulit-ulit na mga salita na unti-unting sumasakal sa kanya. Ang katahimikan ay biglang binasag ng isang masayang sigaw mula sa pasilyo. Arturo, babe, oh my God, I was looking for you everywhere. Pumasok si Bianca na dala ang ingay at liwanag ng social media sa madilim na silid. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting bestida na yakap ang kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at kumuha ng selfie kasama si Arturo na hindi man lang nagabalang ngumiti. Perfect, sabi niya habang nagtatype ng caption. Spending quality time with my love at the gorgeous Hacienda Montecarlo. Hacienda life. Blessed, nilapitan niya si Arturo at hinalikan ito sa pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay abala sa pag-scan sa paligid. Babe, you know what would look perfect for our anniversary next month? That limited edition Swiss watch we saw online. The one that would look perfect on my feed. Hindi sumagot si Arturo. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, sa malawak na ubasan na tila walang katapusan. Para sa iba ito ay paraiso. Para sa kanya ito ang mga rehas ng kanyang hawla. Bago pa man makasagot si Arturo, isang babaeng nakasuot ng isang matalim na business suit ang pumasok sa silid, may hawak na tablet. Si Catherine ang kanyang personal na katulong at malayong kamag-anak. Sir Arturo, sabi ni Catherine sa isang profesional na tono, hindi pinapansin si Bianca. Your 10 a.m. meeting with the Vintners has been confirmed. At 1 p.m., may video conference ka sa mga distributor mula sa Europe at kailangan mo ng aprubahan ng budget para sa bagong bottling facility bago matapos ang araw. Ipinakita niya ang schedule sa tablet.
Bawat minuto ng araw ni Arturo ay nakaplano at kontrolado. "Thank you, Catherine," walang ganang sagot ni Arturo. Habang nagpapalitan ng matatalas na tingin, sina Bianca at Catherine, isang paligsahan ng kung sino ang may higit na impluwensya sa buhay ni Arturo, ang mga mata ni Arturo ay napadpad sa isang anino sa gilid ng silid. Si Luz Viminda o Luz, isa sa mga kasambahay. Tahimik siyang nagpupunas ng alikabok. Sa isang antigong aparador, ang kanyang mga kilos ay mabilis at halos hindi napapansin. Nakasuot siya ng simpleng uniforme, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng bun. Hindi siya tumitingin sa kanila. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang trabaho. Isa siyang multo sa sarili niyang mundo, isang paalala ng isa pang universo na umiiral sa loob ng marangyang hasyenda na ito isang mundong hindi nakikita, hindi naririnig. Sa isang iglap, habang pinagmamasdan niya si Luz, nakita ni Arturo ang refleksyon ng kanyang sitwasyon. Si Bianca na kumakatawan sa mga material na hinihingi ng kanyang mundo. Si Catherine na kumakatawan sa walang katapusang presyur ng kanyang mga responsibilidad. At ang kanyang tiyahin Consuelo, ang bantay ng lahat ng ito. At siya ay nakatayo sa gitna isang premyo, isang kasangkapan, isang pangalan. "Excuse me," sabi ni Arturo. Biglang pinutol ang tensyon sa pagitan ni Bianca at Catherine. Lumabas siya ng silid-aklatan, naglakad palabas sa balkonahe na kung saan tanaw ang buong plantasyon. Sumunod si Bianca. "Arturo, what's wrong? Is it about the watch?" "Pwede namang next time na lang. Hindi tungkol sa relo, Bianca." Sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay pagod na pagod. Tungkol ito sa lahat. Naramdaman ni Arturo ang paghigpit ng mga pader sa kanyang paligid. Ang mga obligasyon, ang mga inaasahan, ang mga maskara. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang malaman kung meron pa bang totoo sa mundong ito. Kung meron pa bang isang taong tumitingin sa kanya at nakikita si Arturo, hindi ang Monte Carlo. At doon sa gitna ng kanyang desperasyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib, hindi kinaugalian, at marahil ay malupit na ideya. Isang pagsubok. Isang paraan upang hubaran ang mga maskara ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pumasok siyang muli sa loob, iniwan si Bianca na naguguluhan sa balkonahe. Dumiretso siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto at kinuha ang kanyang telepono. Idinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad, isang taong tapat sa kanya at hindi sa kanyang tiyahin. "Ramon," sabi ni Arturo. Nang sagutin ang tawag, ang kanyang boses ay biglang naging matatag at puno ng determinasyon. "Sir Arturo, kailangan kong gumawa ka ng isang bagay para sa akin. Walang dapat makaalam nito, lalo na si Tia Consuelo." "Ano po iyon, sir?" Tumingin si Arturo. Sa labas ng bintana, ang kanyang mga mata ay matalas. "Maghanda ka ng 3 credit card, walang limitasyon. Ipapangalan mo sa 3 tao. At gusto kong mag-install ka ng pinakamahusay na tracking system sa bawat transaksyon, lokasyon at kilos na gagawin nila gamit ang mga card na yon." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Gusto kong malaman ang katotohanan, Ramon." Pagtatapos ni Arturo, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Gusto kong malaman kung sino talaga sila kapag akala nila ay walang nanonood." Kinabukasan, natagpuan ni Arturo si Bianca sa may hardin, abala sa pagkuha ng litrato ng mga rosas para sa kanyang social media feed. Ang sikat ng araw ay tila lalong nagpapatingkad sa kanyang kinis at sa kumikinang na diamante sa kanyang mga daliri. Para siyang isang perpektong bulaklak sa hardin ng mga Monte Carlo, maganda, mamahalin at inaalagaan upang maging palamuti. Lumapit si Arturo, isang maliit at eleganteng itim na sobre ang nasa kanyang kamay. "Bianca?" tawag niya. Lumingon ito, isang matamis na ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi. "Babe,
Halika, kuhanan mo ko ng picture. Ang ganda ng lighting dito. Hindi gumalaw si Arturo. May ibibigay ako sa'yo. Inabot niya ang sobre. Isang paumanhin para sa pagiging masungit ko kahapon. Masyado lang maraming iniisip. Biglang nagbago ang interes ni Bianca. Mas mabilis pa sa isang kisap mata, ibinaba niya ang telepono at kinuha ang sobre. Ang kanyang mga kuko na perpektong nalinyahan ng pulang kutis ay maingat na binuksan ito nang makita niya ang makintab at itim na credit card na laki ang kanyang mga mata. Arturo? Ano to? Tanong niya ang kanyang boses ay may halong pagtataka at hindi makapaniwalang tuwa. Isang regalo. Simpleng sagot ni Arturo, pinapanood ang bawat reaksyon sa mukha nito. Walang limitasyon. Sa loob ng 3 araw, gawin mo ang kahit anong gusto mo. Bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Magsaya ka. Isang malakas at masayang tili ang kumawala kay Bianca. Tumalon siya at niyakap si Arturo ng mahigpit. Oh my God! Seryoso ka ba? Walang limitasyon. Arturo, you're the best. The absolute best. I love you, I love you. Hinalikan niya ito nang mabilis sa labi bago bumitaw at muling kinuha ang kanyang telepono. Hindi na siya tumingin pa kay Arturo. Ang kanyang buong mundo ay nasa maliit na screen na. Girls! OMG, drop everything. Mag-shopping tayo. My treat, yes, you heard me right. Sky's the limit. Sigaw niya sa telepono habang papalayo. Naiwan si Arturo na nakatayo sa gitna ng mga rosas. Pinanood niya si Bianca na halos pasayaw na naglakad palayo abala sa pagpaplano ng kanyang marangyang eskapada. Walang tanong na, bakit walang pag-aalalang, okay ka lang ba? Tanging ang dalisay at walang halong kagalakan ng isang taong nabigyan ng susi sa kaharian ng materyal na bagay. Nagsimula na ang pagsubok. Ang sumunod na pinuntahan ni Arturo ay ang kanyang opisina. Dito ang kapaligiran ay laging malamig at formal. Ipinatawag niya si Catherine. Pumasok ito nang walang katok gaya ng dati. Dala ang kanyang tablet at isang aura ng kahusayan. Sir Arturo, bati niya. Catherine, sagot ni Arturo itinuro. Ang upuan, sa harap ng kanyang mesa, na gawa sa mahogany. Maupo ka. Umupo si Catherine, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Naghihintay. Inilabas ni Arturo ang pangalawang sobre at maraan itong itinulak sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. Para sa iyong mga tao ng serbisyo at katapatan, isang bonus. Tinaasan siya ng kilay ni Catherine, isang bihirang pagpapakita ng emosyon. Kinuha niya ang sobre at binuksan ito nang may kontroladong galaw. Nang makita niya ang card, hindi kuminang ang kanyang mga mata tulad ng kay Bianca. Sa halip tila ito lumalim, naging mas matalas. Isang kislap ng kalkulasyon ang dumaan doon. Ito ay, napakabuting loob ninyo, Sir Arturo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at sinusukat. Nararapat lang sa'yo, sabi ni Arturo. Isipin mo na lang na iyan ay isang simbolo ng aking tiwala. Walang patakaran. Tumango si Catherine. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa card. Mas pinahahalagahan ko ito kaysa sa inaakala ninyo. Gagamitin ko ito ng matalino. Ang salitang matalino ay tumatak sa isipan ni Arturo. Alam niyang ang katalinuhan para kay Catherine ay hindi nangangahulugan ng pagtitipid. Ito ay nangangahulugan ng estratehiya. Hindi siya bibili ng mga luho para ipagyabang. Gagamitin niya ito bilang isang kasangkapan para umangat. Isa siyang ibang uri ng mga ngaso, mas pasensyoso, mas mapanganib. Hindi kayang harapin ni Arturo si Luz. Ang direktang pag-abot ng regalo ay maaaring magdulot ng hiya o takot.
at mababago nito ang natural na kilos niya. Kaya naman pinili niya ang isang hindi direktang paraan. Kinagabihan ng sigurado siyang wala ng tao sa malaking kusina, pumasok siya roon. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at kape ay nananatili pa sa hangin. Sa isang maliit na mesa sa gilid, nakita niya ang listahan ng mga gawain ni Luz para sa susunod na araw. Kinuha ni Arturo ang huling sobre at ipinatong ito sa tabi ng listahan. Sa isang maliit na papel, isinulat niya sa kanyang eleganteng sulat kamay, "Para sa'yo, Luz Viminda, walang kapalit. Gamitin mo ito para sa kahit anong gusto mo. Deserve mo to." Arturo. Iniwan niya ito roon at mabilis na umalis. Pakiramdam niya'y isang duwag. Makalipas ang isang oras mula sa bintana ng kanyang opisina, nakita niya si Luz na naglalakad sa hardin. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng mundo. Nakita niya itong umupo sa isang bangkong nakatago sa ilalim ng isang puno ng akasya. At doon sa dilim ng gabi, nakita niya itong umiyak. Natagpuan ni Luz ang sobre kinaumagahan. Ang pangalan niya, Luz Viminda, na nakasulat sa magandang kamay, ay agad na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na mapansin. Ang trabaho niya ay maging isang anino. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Nang makita niya ang itim na credit card, ang una niyang naisip ay hindi tuwa. Ito ay takot. Nagkamali yata. Baka patibong ito. Para sa isang tulad niya, ang ganitong klase ng yaman ay hindi isang biyaya, kundi isang panganib, isang problema. Mahigpit niyang hinawakan ng card, ang kanyang puso ay dumadagundong. Itinago niya ito sa kanyang bulsa at sa buong umaga, habang siya'y naglilinis ang piraso ng plastik na yon, ay parang isang baga na unti-unting pumapaso sa kanyang balat. Nang makahanap ng pagkakataon, tumakbo siya papunta sa isang maliit na bodega sa likod ng kusina, isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanya. Nanginginig na kinuha niya ang kanyang luma at gas-gas na cellphone. May isang numero siyang tinawagan. "Doc, si Luz po ito." Nanginginig niyang bati. "Opo, tungkol po kay Nico. Kamusta po siya?" May sandaling katahimikan. Habang nakikinig siya, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Ganun pa rin po ba? Yung bayarin po. Alam ko po, Doc. Hindi ko po alam kung saan kukunin ang ganoong kalaking halaga." Huminto siya, lumunok. Ang kanyang boses ay basag na. "Opo. Opo. Gagawa po ako ng paraan. Pakiusap po. Huwag niyo po siyang pababayaan. Pakiusap." Ibinaba niya ang tawag at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Napasandal siya sa pader na pahagulgol ng walang tunog. Sa isang kamay hawak niya ang kanyang lumang telepono, ang koneksyon niya sa kapatid na nag-aagaw buhay. Sa kabilang kamay, nanginginig niyang hinawakan ang itim na credit card. Ang tukso at ang desperasyon, ang lunas at ang lason. Gabi na. Nakaupo si Arturo sa dilim ng kanyang opisina. Ang tanging ilaw ay mula sa screen ng kanyang laptop. Nakabukas ang isang espesyal na software na nagpapakita ng lahat ng aktibidad ng 3 card. Sa ngayon, tanging ang card ni Catherine ang may maliit na transaksyon, isang mamahaling pananghalian, kasama ang isang kilalang abogado sa real estate. Estratehiko. Bigla isang tunog ng notifikasyon ang bumasag sa katahimikan. Ping! Isang bagong transaksyon ang pumasok. Lumapit si Arturo sa screen, bahagyang kumabog ang kanyang puso. Cardholder Bianca de la Torre, Tindahan Eclat Paris. Luxury Goods, Produkto Limited Edition Celeste Crocodile Handbag. Halaga 1,500,000 piso. Napapikit si Arturo. Hindi siya nagulat, ngunit may mabigat na pagkadismaya sa kanyang dibdib. 1,250,000 para lamang sa isang bag, halos 10 taong sahod ni Luz, kapalit lang ng isang piraso ng balat ng buwaya. Kasabay nito, naalala niya ang imahe ni Luz,
na umiyak sa hardin. Ang imahe ng kanyang kapatid na nasa isip niya, ang bigat sa kanyang mga mata. Ang magkaibang mundo ay hindi kailanman naging mas malinaw at ang pagsubok ay nagsimula pa lamang. Sa loob ng kanyang malamig at tahimik na opisina, si Arturo ay parang isang Diyos na nagmamasid sa mundo mula sa kanyang modernong Olympus. Ang kanyang laptop screen ay nahahati sa tatlo, nagpapakita ng tatlong magkakaibang mapa, tatlong tuldok na kumikislap sa tatlong magkakaibang universo. Ang unang tuldok kulay ginto ay si Bianca. Ito'y mabilis na gumagalaw sa isang marangyang isla resort sa Palawan, isang paraiso ng puting buhangin at asul na tubig na eksklusibo para sa iilang mayayaman. Ang pangalawang tuldok kulay pilak ay si Catherine. Ito'y nakapirmi sa loob ng isang gusali sa Bonifacio Global City sa isang pribadong business club kung saan ang mga kasunduan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay isinasara sa pamamagitan lamang ng isang pagtango at isang lagok ng mamahaling whiskey. Ang pangatlong tuldok kulay abo ay si Luz Viminda. Ito'y mabagal na gumagalaw papalayo sa karangyaan ng Hacienda Monte Carlo patungo sa magulo at maingay na istasyon ng bus sa Batangas City. Pinagmasdan ni Arturo ang tatlong tuldok, tatlong babae, tatlong mundo, at isang piraso ng plastik ang maglalantad sa tunay na laman ng bawat isa. Ang mundo ni Bianca isang walang katapusang pista. Ang unang 24 na oras para kay Bianca ay isang ipo-ipo ng luho. Pagkalapag ng pribadong eroplanong inarkila niya sa Palawan, sinalubong siya ng mga kawani ng resort na may dalang malamig na champagne at mga kwintas ng sampagwita. Ang kanyang Instagram ay agad na napuno ng mga larawan ng kanyang paa na nakababad sa infinity pool, ang kanyang mukha na nakangiti habang nakahiga sa isang kabana at isang video ng kanyang pagtawa habang tinuturo ang mga isda sa ilalim ng malinaw na tubig. Hindi niya tinitingnan ang presyo. Ipinag-utos niya ang pinakamamahaling seafood platter. Para sa tanghalian, nag-arkila ng isang yate para sa sunset cruise at nagpabook ng royal treatment sa spa ng resort na nagkakahalaga ng sweldo ng isang guro sa loob ng isang taon. Bawat gastos ay isang deklarasyon. Bawat post ay isang pagganap. Ang kanyang kasiyahan ay hindi para sa sarili niya. Ito ay para sa kanyang mga follower, para sa mga taong naiinggit sa kanya. Bago matapos ang araw, tumawag siya sa isang event planner. "Darling, I need a yacht party for my birthday next week." Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kasabikan. "Gusto ko ng fireworks sa top DJ from Manila and endless champagne. Budget? Oh sweetie, the sky is the limit." Ang bawat transaksyon ay isang malakas na tunog na umabot sa laptop ni Arturo. Isang paalala ng mundong ginagalawan niya. Isang mundo ng ingay palabas at walang laman na karangyaan. Ang mundo ni Catherine, isang tahimik na laro ng kapangyarihan. Si Catherine sa kabilang banda ay gumalaw ng may diskarte at katahimikan. Walang mga party, walang mga shopping spree. Ang kanyang unang ginawa ay mag-book ng isang pribadong silid sa The Summit Club, isang lugar na para lamang sa mga miyembro na kinabibilangan ng mga CEO at mga bigating politiko. Inimbitahan niya ang tatlong mahahalagang tao, isang maimpluwensyang abogado, isang kinatawan mula sa isang malaking korporasyon na matagal nang gustong makipagnegosyo sa mga Monte Carlo at isang opisyal ng gobyerno na may hawak sa mga permit para sa planong pagpapalawak ng hasyenda. Siya ang nagbayad ng lahat gamit ang itim na card. Ang pinakamahusay na steak, ang pinakabihirang alak. Ngunit hindi ito isang simpleng kainan. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Hindi niya ipinagyabang ang card. Sa halip, ginamit niya ito ng may kahinahunan na para bang ito ay isang bagay na natural lamang sa kanya.
Si Sir Arturo ay lubos na nagtitiwala sa aking mga desisyon. Narinig ng surveillance team na sinabi niya sa isa sa mga bisita. Sa dami ng kanyang inaasikaso ako na ang kanyang mata at tainga sa mga ganitong bagay, ang anumang aprubahan ko ay tiyak na aaprubahan din niya. Sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at salita, hindi niya ipinakita ang sarili bilang isang simpleng katulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang kanang kamay, ang taong may hawak ng susi sa kaharian ni Arturo. Hindi siya bumibili ng mga bagay. Bumibili siya ng pabor, ng koneksyon ng impluwensya. Ang bawat gastos niya ay isang maingat na inilagay na piraso sa isang laro ng chess, isang pamumuhunan para sa kanyang sariling pag-angat. Ang mundo ni Luz Viminda, isang mabigat na paglalakbay. Hindi nakatulog si Luz ng gabing iyon. Ang credit card sa ilalim ng kanyang unan ay parang isang piraso ng yelo na nagdudulot ng lagnat. Sa kanyang isipan, naglalaban ang takot at ang desperadong pag-asa. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw, umalis siya sa hasyenda. Sumakay siya ng isang ordinaryong bus. Ang biyahe ay mahaba at hindi komportable malayo sa pribadong eroplano ni Bianca. Ang hangin sa loob ng bus ay masikip, puno ng amoy ng pawis at alikabok. Ngunit para kay Luz, ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay isang hakbang palapit sa tanging bagay na mahalaga sa kanya. Dumating siya sa ospital ng probinsya, isang gusaling luma na at puno ng mga taong may mabigat na pasanin. Ang amoy ng gamot at paghihirap ay sumalubong sa kanya. Dumiretso siya sa isang ward kung saan nakahiga ang maraming pasyente, ang kanilang mga pamilya ay natutulog sa sahig. Sa isang kama, sa dulo nakita niya ang kanyang kapatid na si Nico. Payat na payat ito, ang balat nito ay maputla at may mga tubo na nakakabit sa kanyang braso. Ngunit nang makita niya si Luz, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ate, mahina niyang sabi. Nico, sagot ni Luz, hinawakan ng kamay ng kapatid. Kamusta ka na? Heto, nakikipaglaban pa rin biro ni Nico kahit na halatang hirap siyang magsalita. Huwag mo na akong alalahanin, ate. Dapat nandoon ka sa trabaho mo. Ikaw ang trabaho ko ngayon, mariing sabi ni Luz, pinipigilan ang kanyang mga luha. Pagkatapos ng ilang oras na pagbabantay, dahan-dahan siyang lumabas ng ward. Pumunta siya sa billing section. Ang pila ay mahaba, puno ng mga taong may mukhang pagod at nag-aalala. Nang siya na ang nasa harapan, nanginginig niyang inilabas ang itim na credit card. Gusto ko po sanang magbayad ng bahagi ng bill ni Nicholas Cruz. Sabi niya, sa kahera ang kanyang boses ay halos isang bulong. Tiningnan ng kahera ang card, pagkatapos ay kay Luz na tila hindi makapaniwala. Sigurado po kayo, ma'am. Tumangulang si Luz. Magkano po ang babayaran ninyo? Kahit magkano po ang kakayanin para hindi siya maputulan ng gamot. Sagot ni Luz. Nag-type ang kahera sa computer. Pagkatapos ng ilang sandali, isang resibo ang lumabas. Ang halaga ay sapat na para sa isang buwang gamutan at mga bayarin sa ospital. Para kay Luz ito ay isang himala. Para sa limitasyon ng card ito ay halos hindi man lang nabawasan. Gabi na muli sa opisina ni Arturo. Ang screen sa harap niya ay nagpapakita na ng mga gastos na umaabot sa halos 2 milyon mula kay Bianca. Si Catherine ay gumastos ng mahigit 200,000 para sa kanyang business development at si Luz isang transaksyon lang mula sa ospital ng probinsya. Habang tinitingnan ni Arturo ang numero, isang email ang pumasok mula kay Ramon, ang kanyang hepe ng seguridad. Ang subject ay Update L. Cruz. Binuksan niya ito. Walang text, isang litrato lang. Ang litrato ay kuha mula sa malayo, malabo ng kaunti na para bang kinunan ng palihim.
Ito ay si Luz na sa loob ng maliit at madilim na kapilya ng ospital. Nakaluhod siya sa harap ng isang luma at nag-iisang imahe ni Jesus. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa pananalangin. Ang kanyang mukha na bahagyang naiilawan ng kandila ay basang-basa sa luha. Walang palabas, walang audience. Tanging isang babae nag-iisa sa kanyang pananampalataya at paghihirap. Ibinagsak ni Arturo ang takip ng kanyang laptop. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang ingay mula sa mundo ni Bianca at ang kalkulasyon mula sa mundo ni Catherine ay biglang nawala. Ang tanging natira sa kanyang isipan ay ang tahimik na imahe ng isang babaeng umiiyak sa harap ng Diyos. Siya ay natigilan. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat. Hindi ang bigat ng kanyang pamana, kundi ang bigat ng katotohanan. Ang umaga ay sumunod na may dalang tensyon na halos mahahawakan sa hangin ng Hacienda Monte Carlo. Pumasok si Doña Consuelo sa opisina ni Arturo na hindi man lang kumatok ang kanyang mukha, ay kasing itim ng kanyang suot na bestida. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tablet na parang sandata. "Nakikita mo ba ito, Arturo?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanggigigil. Inilapag niya ang tablet sa mesa ni Arturo. Nasa screen ang sunod-sunod na mga larawan at video mula sa social media account ni Bianca. Si Bianca na nakabikini habang hawak ang isang bote ng pinakamamahaling champagne. Si Bianca na tumatawa ng malakas kasama ang isang grupo ng mga estranghero sa isang yate. Ang pinakamasama sa lahat, isang post na may caption, "Enjoying the Monte Carlo money when your man has no limits, no limits." Billionaire life. Pinagtatawanan na tayo ng buong Maynila. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang kontroladong postura ay naglalaho na. Ginagawa niyang cheap ang pangalan ng ating pamilya. Ang isang Monte Carlo ay hindi nagpapakita ng yaman sa ganitong kababang paraan. Nagdudulot siya ng kahihiyan. Tiningnan ni Arturo ang mga larawan ng walang emosyon. Ang nakita niya ay hindi isang babaeng masaya, kundi isang babaeng desperadong magpanggap na masaya. "Pera lang yan, tiya. Hayaan mo siyang magsaya." Pera, halos mabulunan si Consuelo sa galit. Hindi ito tungkol sa pera, Arturo. Ito ay tungkol sa respeto, sa imahe. Ito ang itinuro sa iyo ng iyong ama. Tumayo si Arturo, ang kanyang pasensya ay paubos na. Ang itinuro sa akin ni Papa ay maging matalino sa negosyo. Hindi niya sinabing magpakasal sa isang imahe. Nagsasawa na ako sa mga maskaratiya. Tiningnan siya ni Consuelo na para bang isa siyang ahas na biglang tumubo sa kanyang hardin. "Mag-ingat ka sa iyong mga salita, pamangkin. Ang maskarang yan ang nagpapakain sa daan-daang pamilya sa hacienda na ito. Huwag mong kalimutan ang iyong tungkulin." Umalis si Consuelo, iniwan ang isang makamandag na katahimikan. Ngunit ang kanyang mga salita ay may ibang epekto kay Arturo. Hindi siya natakot, lalo siyang nainis. Nainis siya kay Bianca, kay Consuelo, at higit sa lahat sa kanyang sarili dahil sa pagpayag na maging parte ng sirko na ito. Sa isang iglap, ang imahe ni Luz na umiiyak sa kapilya ay bumalik sa kanyang isipan. Isang imahe ng tunay na pagdurusa sa gitna ng lahat ng pagkukunwari. Isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na niya kayang maging isang manonood lamang. Ibinaba niya ang kanyang business suit at nagsuot ng simpleng polo shirt at maong. Hindi niya tinawag ang kanyang driver. Kinuha niya ang susi ng isang luma, ngunit matibay na pickup truck, isang sasakyang halos hindi na niya ginagamit, at siya mismo ang nagmaneho palabas ng bakal na tarangkahan ng hacienda. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya palayo sa hacienda ay parang isang paghinga ng sariwang hangin. Ang mga perpektong tanawin ng ubasan ay napalitan ng magugulong kalsada, mga nagtitinda sa tabi ng daan, at mga ordinaryong taong nagmamadali sa kanilang mga buhay. Dumating siya sa ospital ng probinsya. Ang gusali ay lumaang pintura,
ay natutuklap na at ang kapaligiran ay puno ng bigat at pag-aalala. Isang mundo na malayong malayo sa malinis at tahimik na mga pasilyo ng kanyang mansyon. Pumasok siya at nagtanong sa information desk. Saan ko mahahanap ang pasyenteng si Nicholas Cruz? Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa na, para bang isang mamahaling sasakyan ang biglang pumarada sa isang eskinita. Ngunit ibinigay din nito ang direksyon. Natagpuan niya ang ward. Mula sa may pintuan nakita niya si Nico na natutulog, ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga tubo ay nakakabit sa kanyang braso. Sa tabi niya isang basong tubig at isang lumang libro. Walang mga bulaklak, walang mga prutas, tanging ang hubad na katotohanan ng karamdaman. Hindi niya nilapitan si Nico. Sa halip hinanap niya ang nurse's station. Isang matandang nurse na may mabait, ngunit pagod na mga mata ang kanyang nakausap. Ako po si Sister Agnes. Sabi nito, ano po ang maitutulong ko sa inyo, sir? Gusto ko lang sanang malaman ang kalagayan ni Nicholas Cruz. Sabi ni Arturo, sinisikap na gawing kaswal ang kanyang boses. Ako ang employer ng kapatid niya. Ang mukha ni Sister Agnes ay biglang lumambot. Kayo po pala ang amo ni Luz. Mabait na bata si Luz. Napakasipag. Tumingin ito sa paligid na para bang may ibubulong na sikreto. Malubha ang kalagayan ng bata, sir. Parehong bato niya ay bumigay na. Kailangan niya ng transplant sa lalong madaling panahon. Habang naghihintay, kailangan niya ng regular na dialysis, pero kahit iyon ay napakamahal. Ang pamilya nila, tanong ni Arturo. Umiling si Sister Agnes. Matagal nang wala ang mga magulang nila. Si Luz na lang ang bumubuhay at nag-aalaga kay Nico. Alam niyo ba, sir, may 2 pa siyang part-time na trabaho. Bukod sa pagiging kasambahay sa inyo, naglalabada siya tuwing day off niya at tumutulong sa isang karinderya sa gabi. Bawat sentimong kinikita niya dito, lahat napupunta. Para kay Arturo, ang bawat salita ng nurse ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang pagsubok, ang kanyang laro. Ito pala ang realidad na pinaglalaruan niya. Isang buhay na nakataya. Isang kapatid na nagsasakripisyo ng higit pa sa kanyang makakaya. Salamat po, sister, sabi ni Arturo. Ang kanyang lesta ay tuyo. Nag-iwan siya ng malaking donasyon sa nurse's station para sa lahat ng pasyente at mabilis na umalis. Habang nagmamaneho siya pabalik, ang pakiramdam niya ay hindi na inis, kundi isang malalim at nakakapasong kahihiyan. Gabi na. Hindi mapakali si Arturo. Lumabas siya at naglakad-lakad sa ubasan. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang katahimikan ng gabi ay kabaligtaran ng kaguluhan sa kanyang isipan. Sa di kalayuan sa ilalim ng isang puno, may nakita siyang isang anino. Nakaupo ito sa damuhan, yakap ang sariling mga tuhod. Si Luz. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit, narinig niya ang mahinang tunog. Mga pigil na hikbi. Umiiyak siyang mag-isa sa dilim. Huminto si Arturo sa likod niya, hindi alam ang sasabihin. Sa huli umupo siya sa tabi niya, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Hindi lumingon si Luz, ngunit alam niyang naramdaman siya nito dahil bigla itong tumigil sa pag-iyak na para bang nahihiya. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Kinuha ni Arturo ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at marahan itong inabot kay Luz, hindi tumitingin sa kanya. Nag-atubili si Luz, ngunit kinuha rin ito. Nakita ko siya. Mahinang sabi ni Arturo, bumasag sa katahimikan. Ang kapatid mo. Napaigtad si Luz. Sa wakas lumingon siya, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng gulat sa liwanag ng buwan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Arturo, ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na hindi niya mismo maintindihan, isang halo ng hinanakit at paghanga.
Yumuko si Luz, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang panyo. Ang kanyang sagot ay halos isang bulong, ngunit tumagos ito sa puso ni Arturo na parang isang punyal. Hindi po yun pasanin ninyo, sir. Ang malawak na dining hall ng mga Monte Carlo ay inihanda na para sa isang piging. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay napalamutian ng pinakamahusay na mga kubyertos na pilak at mga kristal na kopita na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa dambuhalang chandelier. Si Doña Consuelo, sa kanyang pagnanais na ayusin ang pinsalang idinulot ni Bianca sa social media, ay nag-organisa ng isang welcome back dinner para dito. Ito ay isang pagtatanghal, isang paraan upang ipakita sa kanilang maliit na mundo na ang lahat ay perpekto at nasa ayos. Dumating si Bianca na parang isang reyna, suot ang isang hapit na pulang bestida na binili niya gamit ang card. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang nangiti ay kasing kinang ng mga alahas na suot niya. Agad niyang ipinakita ang kanyang bagong relo kay Consuelo at nagkwento tungkol sa nakakapagod ngunit masaya niyang bakasyon. Si Arturo, sa kabilang dulo ng mesa, ay isang larawan ng nakakabinging katahimikan. Nakasuot siya ng itim na suit, ngunit ang kanyang kurbata ay bahagyang maluwag na para bang hindi siya makahinga. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Bawat tawa ni Bianca ay parang isang gasgas sa kanyang pandinig. Bawat pagyayabang nito ay isang insulto sa imahe ni Luz na umiiyak sa hardin. You should have seen the yacht, Tita Consuelo. It was divine, masayang kwento ni Bianca. And the shopping. Oh, wala talagang tatalo sa international brands. Ang mga local brands natin parang ewan ko lang sa class. Habang nagsasalita si Bianca, dumaan si Luz upang maglagay ng tubig sa mga baso. Ang kanyang mga kilos ay maingat at tahimik. Ngunit nang dumaan siya sa likuran ni Bianca, sinadya man o hindi, bahagyang sumagi ang kanyang siko sa upuan nito. Watch it. Mataray na sabi ni Bianca, hindi man lang tinitingnan kung sino ang nakasagi. Ang mga katulong talaga ngayon ang babastos. Hindi naturuan ng tamang asal. Nag-init ang ulo ni Arturo. Ang kanyang pagkakahawak sa kubyertos ay humigpit. Nakita ni Consuelo ang reaksyon niya at sinubukan itong pakalmahin sa pamamagitan ng isang tingin, ngunit huli na ang lahat. Tama na, Bianca. Malamig na sabi ni Arturo. Napatigil si Bianca, nagulat sa tono ng kanyang nobyo. What I'm just saying, dapat mas maging maingat sila. Sila, tanong ni Arturo, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Sila ba ang nagtatrabaho ng 16 na oras sa isang araw para lang sa minimum wage? Sila ba ang kailangang magtiis sa masasakit na salita mula sa mga taong walang alam, kundi gumastos ng perang hindi nila pinaghirapan? Ang buong silid ay biglang natahimik. Maging ang mga katulong na naghahain ay napatigil. Si Consuelo ay nanigas sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Arturo. Arturo, what is wrong with you? Nanginginig na tanong ni Bianca. It's just a simple comment. Hindi. Hindi yun simpleng komento. Sabi ni Arturo, dahan-dahang tumayo. Kinuha niya ang isang folder na kanina pa nakapatong sa isang upuan sa tabi niya. Binuksan niya ito at inilabas ang isang makapal na pliego ng mga papel. Ibinagsak niya ito sa mesa sa harap ni Bianca. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Iyan, needed. Sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay parang yelo. Iyan ang simpleng komento mo. Nanginginig na tiningnan ni Bianca ang mga papel. Ito ay ang listahan ng lahat ng kanyang ginastos sa loob ng 3 araw. Naka-highlight ang kabuuang halaga sa dulo. 4.3 million pesos. Sabi ni Arturo, ang bawat salita ay parang isang sampal. 4,300,000 piso sa loob ng 3 araw para sa mga damit na isusuot mo lang ng isang beses, para sa mga party kasama ang mga taong
Hindi mo naman talaga kaibigan para sa isang imahe na kasing babaw ng mga selfie mo. Namutla si Bianca. Ikaw! Ikaw ang nagbigay sa akin yan. Sinabi mong mag-enjoy ako. Oo, sinabi ko yon, sagot ni Arturo. Dahil gusto kong makita kung ano ang laman ng puso mo. At ngayon, nakita ko na. Puno ito ng kasakiman. Puno ng kawalang pakialam. Habang ikaw ay nagpapakasasa sa luho, ang mga taong hinahamak mo ay nagkukumahog para lang may makain. How dare you! Sigaw ni Bianca, tumayo na rin siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Sino ka para husgahan ako? Ikaw na lumaki sa ginto. You're a hypocrite. Oo, lumaki ako sa ginto. Mahinahong pag-amin ni Arturo. At araw-araw kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil doon. Pero hindi ko kailanman hinamak ang mga taong nagtatrabaho para sa akin. Ang galit ni Bianca ay sumabog. Hindi niya matanggap ang pag-atake sa harap ng mga katulong sa harap ni Consuelo. Sa isang iglap ng purong galit, kinuha niya ang kanyang kopita na puno ng mamahaling red wine at ibinuhos ito hindi kay Arturo kundi sa dambuhalang larawan ni Don Federico na nakasabit sa dingding sa likod ng kinaupuan ni Arturo. Ah! Isang sigaw ng hindi makapaniwalang galit ang kumawala kay Doña Consuelo. Ang pulang alak ay dumaloy sa mukha ng yumaong patriarch na parang mga dugong luha, isang malaking kasalanan sa sagradong alaala ng pamilya. Ang eksenang yun ang nagtulak kay Arturo sa kanyang hangganan. Ang kanyang kalmadong galit ay naging isang nag-aapoy na pagsabog. Lumabas ka. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na parang isang kulog. Lumabas ka sa bahay ko. Natigilan si Bianca. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Ang kanyang galit ay napalitan ng takot. Tumingin siya kay Consuelo para humingi ng tulong, ngunit maging ang matandang babae ay natulala, nakatingin sa nabastos na larawan ng kanyang kapatid. Sinabi kong, lumabas ka, ulit ni Arturo, itinuro ang pinto. Nanginginig kinuha ni Bianca ang kanyang mamahaling clutch bag at sa huling pagkakataon, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Ngunit habang naglalakad siya, papalabas ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig na parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong sa mundo ng mga Monte Carlo. Nang maisara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Consuelo ay nakatingin kay Arturo, hindi na galit kundi may takot. Nakita niya sa mga mata ng kanyang pamangkin, hindi na ang sunod-sunurang tagapagmana, kundi isang lalaking nagising. Isang Monte Carlo na handang sirain ang lahat para lang mahanap ang sarili. Naiwan si Luz at ang ibang mga katulong na nakatayo sa gilid, mga tahimik na saksi sa pagguho ng isang pekeng mundo. At sa gitna ng lahat, si Arturo ay nakatayo humihingal, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang unang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Kung ang komprontasyon kay Bianca ay isang marahas na bagyo, ang pagharap ni Arturo kay Catherine kinabukasan ay isang malamig at nakakapasong hamog. Walang sigawan, walang mga basag na gamit. Tanging ang matalas na palitan ng mga salita at ang bigat ng mga katotohanang hindi masabi ng malakas. Maagang dumating si Catherine sa opisina ni Arturo gaya ng dati. Ang kanyang itsura ay perpekto, nakasuot ng isang kulay abo na pantsuit. Ang kanyang buhok ay nakapusod nang walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang mukha ay isang blangkong canvas, walang bakas ng gulat o tsismis tungkol sa nangyari kagabi. Dala niya ang kanyang tablet handa para sa isang normal na araw ng trabaho. Good morning, Sir Arturo. Bati niya, ang kanyang boses ay kalmado at professional. I have prepared the agenda for your meeting with the board. Also, Bianca de la Torre's assistant called to cancel all her appointments related to the Monte Carlo Foundation.
Ibinigkas niya ang pangalan ni Bianca nang walang anumang emosyon na para bang nagbabasa lamang siya ng isang ulat sa panahon. Hindi sumagot si Arturo. Nakaupo siya sa kanyang malaking silyang gawa sa katad ang kanyang mga daliri ay magkakaugnay sa ibabaw ng kanyang mesa. Pinagmasdan niya si Catherine. Ang babaeng ito ay isang kuta ng kahusayan at kontrol. Ngunit sa ilalim ng perpektong panlabas na anyo alam ni Arturo na mayroong isang makinang naisip na laging nag-iisip, laging nagkakalkula. Hindi na natin kailangan ng agenda, Catherine. Mahinahon niyang sabi. Bahagyang tumaas ang kilay ni Catherine. May problema po ba, sir? Kinuha ni Arturo ang isa pang folder mas manipis kaysa sa ibinigay niya kay Bianca, ngunit mas mabigat ang laman. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Catherine. Buksan mo. Utos niya. Binuksan ito ni Catherine nang walang pag-aalinlangan. Sa loob mayroong mga litrato at mga dokumento. Ang unang litrato ay nagpapakita sa kanya na nakikipagkamay kay Gita Mawatan ang pinakamalaking katunggali ng Monte Carlo sa industriya ng alak. Ang pangalawa ay isang kopya ng resibo mula sa isang mamahaling hapunan kasama ang mga abogado ng pamilya Tan. Ang pangatlo ay isang transcript ng isang pag-uusap na lihim na nai-record kung saan maririnig si Catherine na nagsasabing, "Bigyan niyo lang ako ng tamang alok at masisiguro kung magiging bukas ang pinto ng Monte Carlo para sa inyo." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Catherine. Dahan-dahan niyang tiningnan ang bawat papel na para bang nag-aaral siya ng isang kaso. Pagkatapos, marahan niyang isinara ang folder. Meticulous work. Sabi niya halos isang papuri. Your security team is very good. Hindi yan ang tanong, Catherine. Sabi ni Arturo ang kanyang boses ay nananatiling mababa. Ang tanong ay bakit? Sumandal si Catherine sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti, isang ngiting mapait at puno ng pangungutya ang sumilay sa kanyang mga labi. Bakit ulit niya? Lumaki ako sa anino ng pamilyang ito, Arturo. Isang malayong kamag-anak, ang mahirap na pinsan na laging nakikikain tuwing Pasko. Pinag-aral ninyo ako, binigyan ng trabaho. Utang ko raw sa inyo ang lahat. Araw-araw, ipinaparamdam sa akin ni Doña Consuelo na ako ay isang proyekto ng kanyang kawanggawa. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit merong isang nanginginig na galit sa ilalim nito. Nagtatrabaho ako ng mas mahirap kaysa sa kahit sino. Ako ang nag-aayos ng mga gulo mo. Ako ang naglilinis ng mga kalat ng mga girlfriend mo. Ako ang sumasalo sa lahat ng responsibilidad na ayaw mong harapin. Ngunit sa huli ano ako, isang katulong pa rin, isang empleyado, habang si Bianca na walang ginawa, kundi mag-post sa Instagram ay ituturing na reyna. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana, tinitingnan ang malawak na ubasan. Hindi ako katulad ni Bianca. Hindi ako naghahangad ng mga bag at alahas. Ang gusto ko ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera mo respeto, kapangyarihan. Ang karapatang umupo sa mesa, hindi para magsilbi, kundi para kumain. Humarap siya kay Arturo. Hindi mo ako binigyan ng card para mag-enjoy, Arturo. Binigyan mo ako ng pagkakataon at ginamit ko ito. Hindi mo ako masisisi kung mas matalino akong maglaro kaysa sa inaasahan mo. Hindi ito laro, Catherine. Ito ang buhay ko. Sagot ni Arturo. Hindi amuno pagtatama ni Catherine. Ito ay negosyo. At iyan ang pinakamahalagang leksyon na natutunan ko sa pamilyang ito. Itinuro sa akin ng iyong ama at ni Doña Consuelo na sa mundong ito, ang tanging mahalaga ay kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Huwag kang magulat kung natuto ako ng maigi. Naglakad siya pabalik sa mesa, ngunit hindi para umupo. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag at inilapag ito
sa ibabaw ng folder. Isang resignation letter, nakaprint na at may pirma. Hindi mo na kailangang tanggalin ako, Arturo. Ako na ang aalis. Sabi niya, nakuha ko na ang kailangan ko. Mayroon na akong sariling mga koneksyon. Magsisimula ako ng sarili kong daan. Marahil magiging magkatunggali pa tayo balang araw. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging ang malamig at matigas na determinasyon ng isang taong matagal nang nagplano ng kanyang pagtakas. Salamat sa lahat, sabi niya, ngunit ang mga salita ay walang laman. Ito ay isang formalidad, isang huling paggalang sa larong kanilang nilaro. Tumalikod si Catherine at naglakad palabas ng opisina. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa sahig. Ang pinto ay sumara ng walang ingay. Naiwan si Arturo sa nakabibinging katahimikan. Kung ang pag-alis ni Bianca ay isang marahas na pagtanggal ng benda, ang pag-alis ni Catherine ay parang isang operasyon. Tumpak, malinis at mas malalim ang sugat. Nawala ang kanyang nobya. Nawala ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. 2 haligi ng kanyang mundo ang gumuho sa loob lamang ng 12 oras. Napatingin siya sa labas ng bintana. Napagtanto niya na sa kanyang paghahanap ng katotohanan, siya ngayon ay ganap na nag-iisa sa loob ng kanyang imperyo. At ang pinakamatinding pagsubok ay hindi pa dumarating. Ang balita ng biglaang pag-alis ni Bianca at Catherine ay kumalat sa buong hasyenda na parang apoy sa tuyong damuhan. Ngunit walang sino man ang mas nagulat at nagngit-ngit kaysa kay Doña Consuelo. Para sa kanya ito ay isang malaking iskandalo, isang direktang pag-atake sa katatagan ng pamilya Monte Carlo. At sa kanyang isipan, mayroon lamang isang taong dapat sisihin sa lahat ng kaguluhan, ang aninong biglang nagkaroon ng pangalan, si Luz Viminda. Sa tulong ng kanyang sariling mga koneksyon, ipinasiyasat ni Consuelo ang bawat galaw ni Luz. Hindi nagtagal isang ulat ang dumating sa kanya, isang ulat na nagpatibay sa kanyang mga hinala. Ipinakita nito ang isang malaking transaksyon mula sa credit card ni Luz patungo sa ospital ng probinsya. Para sa isang isip na sanay sa panlilinlang at pagkalkula, ang interpretasyon ay simple at malinaw. Ito ay isang modus, isang tusong kasambahay na gumagamit ng kwento ng isang kapatid na may sakit upang makakuha ng simpatiya at pera mula sa isang naguguluhang tagapagmana. Kinahapunan, habang si Arturo ay nasa isang pulong sa syudad, ipinatawag ni Consuelo si Luz sa pangunahing sala, ang silid na may malaking larawan ni Don Federico na ngayon ay malinis na muli, ngunit tila mayroon pa ring multo ng pulang alak. Pumasok si Luz, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipisil ang laylayan ng kanyang uniforme. Ang sala ay tila mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa isang silyang parang trono. Ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Maupo ka, utos ni Consuelo, ngunit ang tono ay hindi nag-aanyaya. Umupo si Luz sa dulo ng isang mahabang sopa na para bang anumang sandali ay tatakbo siya. Luz Viminda. Cruzarumbra. Simula ni Consuelo, ang bawat pantig ay binibigkas ng may diin. Ilang taon ka nang nagtatrabaho para sa amin. 5 taon na po, senyora, mahinang sagot ni Luz. Sa 5 taon na yon, masasabi mo bang naging mabuti ang pamilya Monte Carlo sa'yo? Opo, senyora. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Consuelo. Utang na loob. Isang salitang madaling sabihin, ngunit mahirap patunayan. Ipinatong ni Consuelo ang isang manipis na folder sa mesang gawa sa salamin sa pagitan nila. Alam ko ang lahat, bata. Ang tungkol sa kapatid mo, ang tungkol sa malaking halaga na ibinayad mo sa ospital gamit ang perang hindi sayo.
Nanlaki ang mga mata ni Luz. Namutla siya. Senyora, ako po. Kaya ko pong ipaliwanag. Ipaliwanag. Putol ni Consuelo ang kanyang boses ay biglang tumaas. Ano ang ipapaliwanag mo? Na ikaw ay isang mahusay na aktres, na ginamit mo ang kahinaan ng aking pamangkin para sa iyong sariling kapakanan. Akala mo ba hindi ko nakikita ang laro mo? Pumasok ka dito na parang isang maamong tupa, ngunit sa loob, isa kang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Tumayo si Consuelo at nagsimulang maglakad-lakad sa harap ni Luz na parang isang leon na pinapalibutan ng kanyang biktima. Sinira mo ang lahat. Ang relasyon ni Arturo kay Bianca ang katapatan ni Catherine dahil sa iyo ang pamilya ay nagkakagulo. Ikaw ang lason na pumasok sa bahay na ito. Hindi po totoo yan, senyora. Umiiyak na, sabi ni Luz. Tumayo na rin siya. Wala po akong masamang intensyon. Ang card po, inialok po yun ni Sir Arturo. At kinuha mo naman, sigaw ni Consuelo, dahil isa kang manggagansyo, isang dukha na nagpapanggap na may dignidad. Mula sa isang drawer, kumuha si Consuelo ng isang makapal na sobrang puno ng pera. Ibinato niya ito sa mesa. Ang mga papel na pera ay kumalat. Heto, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ito ang gusto mo, hindi ba? Pera, kunin mo yan. Sapat na yan para sa operasyon ng kapatid mo at para makalayo ka na dito. Kunin mo at huwag ka nang magpapakita pa sa pamangkin ko. Lumayo ka sa pamilya namin. Tumingin si Luz sa pera, pagkatapos ay kay Consuelo. Ang kanyang mga luha ay tumutulo, ngunit may biglang nagbago sa kanyang mga mata. Ang takot ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, senyora. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag. At hindi po mabibili ang dignidad ko. Ang pagtangging iyon, ang huling patak. Para kay Consuelo, ang isang kasambahay na tumatanggi sa kanyang kabutihang loob, ay isang sukdulang pag-insulto. Ito ay isang paghamon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang posisyon, sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang galit ay sumabog sa isang mabilis at marah na kilos. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Luz. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Napahawak si Luz sa kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Huwag mo akong sasagutin na parang kapantay mo ako. Nanggagalaiting sabi ni Consuelo. Isa ka lang. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Tigilan mo yan. Isang boses na parang isang kulog ang yumanig sa buong sala. Nakatayo sa may pintuan si Arturo. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang naguguluhang tagapagmana. Ito ay muka ng isang hari na nakakita ng isang traidor sa kanyang kaharian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Consuelo. Sa isang iglap, nasa pagitan na siya ni Consuelo at Luz. Mabilis niyang hinila si Luz sa kanyang likuran. Ipinagsasanggalang ito gamit ang kanyang sariling katawan. Hinarap niya ang kanyang tiyahin. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit. Arturo, nautal na, sabi ni Consuelo. Nagulat sa biglaang pagdating nito. Huwag na huwag mong susubukang saktan siya ulit. Mariin at mabagal na, sabi ni Arturo, ang bawat salita ay may bigat. Hindi mo naiintindihan, niloloko ka lang niya. Ang tanging nanloloko dito ay ang mga taong nagtatago sa likod ng pangalan at pera. Sagot ni Arturo. Tumingin siya sa nagkalat na pera sa mesa.
At ang tanging dukha dito ay ang mga taong naniniwalang nabibili ng pera ang lahat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinarap ni Arturo ang babaeng humubog at kumontrol sa kanya. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, walang takot, walang pag-aalinlangan. Hindi ninyo siya pag-aari, at lalong hindi ninyo ako pag-aari, deklara niya. Mula ngayon nasa ilalim siya ng aking proteksyon. Sino mang manakit sa kanya ay ako ang makakalaban. Hinawakan niya ng marahan ang braso ni Luz. Halika, sabi niya. Habang papalabas sila ng silid, lumingon si Arturo kay Consuelo sa huling pagkakataon. Tapos na ang laro niya, Consuelo. Naiwan si Doña Consuelo na nakatayo sa gitna ng marangyang sala, napapalibutan ng yaman kapangyarihan at ng nakakabinging katahimikan ng kanyang pagkatalo. Ang sampal na ibinigay niya kay Luz ay bumalik sa kanya hindi sa pisikal, kundi sa pagwasak ng mundong kanyang binuo at pinrotektahan. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang silid-aklatan na dati simbolo ng bigat ng pamana ni Arturo ay naging isang kanlungan. Ang malakas na sigawan mula sa sala kanina ay napalitan ng isang malalim na katahimikan na binabasag lamang ng marahang tunog ng yelo na inilalagay sa isang malinis na bimpo. Nakaupo si Luz sa isang malambot na silyang katad. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa sahig. Ang pula at namamaganyang pisngi ay isang malinaw na bakas ng karahasang nangyari. Si Arturo ay nakaluhod sa harap niya, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong nag-aalaga. Dahan-dahan niyang idinadampi ang malamig na bimpo sa kanyang pisngi. Bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat na parabang isang maling galaw ay muling magdudulot ng sakit. Bahagyang napaigtad si Luz sa lamig. Salamat po, sir. Bulong niya hindi makatingin ng diretso. Arturo, mahinahon niyang pagtatama. Ang pangalan ko ay Arturo. Ibinaba niya ang bimpo at tiningnan ito nang may kalungkutan sa kanyang mga mata. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Luz. Umiling si Luz. Wala po kayong kasalanan. Arturo? Meron. Giit niya. Kasalanan ko lahat ng ito. Ipinasok kita sa isang malupit na laro na hindi mo dapat naging parte. Ginamit kita, ginamit ko kayong lahat para lang hanapin ang isang bagay na ako mismo ay hindi sigurado kung ano. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana, nakatalikod kay Luz. Napakapagod mabuhay sa isang mundo kung saan lahat ng tao ay may suot na maskara. Akala ko, sa pamamagitan ng pagsubok na ito, mahahanap ko ang isang taong totoo. Ngunit sa proseso ako mismo ay naging isang halimaw, isang taong nagmamanipula at nanonood mula sa malayo. Humarap siya kay Luz. Patawarin mo ako. Sa wakas nagangat ng tingin si Luz. Nakita niya sa mga mata ni Arturo ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, pagiging totoo. Isang bigat na tila matagal na nitong dinadala. Naiintindihan ko po. Mahina niyang sabi. Dahan-dahan nagsimulang magkwento si Luz. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang mga magulang na maagang pumanaw. Ang pangako niya sa kanyang ina na hindi niya pababayaan si Nico. Ang pagtatrabaho niya sa 3 magkakaibang lugar para lang matustusan ang pag-aaral at gamot ng kapatid. Ang bawat araw na puno ng pagod at pag-aalala. Nang makita ko ang card pag-amin niya, hindi po tuwa ang naramdaman ko, kundi takot at hiya. Pakiramdam ko po isa itong tukso, isang pagsubok sa aking katapatan. Kaya't nang gamitin ko ito para sa ospital, bawat segundo ay dinadasal ko na sana ay tama ang ginawa ko, na sana ay mapatawad ako sa paggamit ng perang hindi sa akin. Ang bawat salita ni Luz ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Arturo. Ang kanyang simpleng pagsubok ay isang malaking pasanin pala para sa babaeng ito na puno na ng mga pasanin. Ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil nang tumunog ang telepono ni Arturo.
Isang pangalan ang lumitaw sa screen, ang abogado ng pamilya. "Excuse me," sabi ni Arturo, at sinagot ang tawag. Inilagay ito sa loudspeaker. "Arturo," sabi ng isang malamig at formal na boses. "Tumawag ako sa utos ng iyong tiya Consuelo." Nanigas si Arturo. Tumingin siya kay Luz na ngayon ay puno na naman ng pag-aalala. "Nakikinig ako," sabi ni Arturo. Malinaw ang kanyang mensahe. Patuloy ng abogado. "Dahil sa iyong mga aksyon na nagdulot ng malaking kahihiyan at pagkasira sa mga plano ng pamilya, binibigyan ka niya ng isang pagpipilian. Itigil mo ang kahibangan na ito, palayasin mo ang babaeng iyan, at bumalik ka sa iyong mga tungkulin bilang isang Monte Carlo. Kung hindi ano?" Hamon ni Arturo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Kung hindi ituturing kanyang hindi na parte ng pamilya, sisimulan niya ang proseso upang tanggalin ang iyong mga karapatan bilang pangunahing tagapagmana ng Monte Carlo Corporation. Ito na ang ultimatum. Ang huling barahan ni Consuelo, ang pamana laban sa isang kasambahay. Tumingin si Arturo kay Luz. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na siya ang magiging dahilan ng pagbagsak ni Arturo. Ngunit sa likod ng takot na yon, nakita rin niya ang kanyang dignidad, ang kanyang lakas, ang kanyang katotohanan. "Sabihin mo sa kanya," kalmadong sabi ni Arturo sa abogado, "na ang isang pangalan na hindi kayang rumespeto sa kapwa ay hindi isang pangalan na gusto kong dalhin. Kung ang pagiging Monte Carlo ay nangangahulugang pagiging katulad niya, mas gugustuhin ko pang maging wala." Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. "Arturo, pag-isipan mong mabuti." "Tapos na akong mag-isip," putol ni Arturo. "Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin." Ibinaba niya ang tawag. Ang bigat ng kanyang desisyon ay bumalot sa silid. Si Luz ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Arturo, ang iyong pamilya, ang lahat." Lumapit si Arturo sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay. "Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, Luz. Ito ay tungkol sa kung sino ang nananatili sa tabi mo. At ang lahat na sinasabi nila, walang halaga ang lahat ng yon kung sa huli, wala ka nang natirang kaluluwa." Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Arturo, mas matatag pa kaysa sa pagtanggi niya sa kanyang pamana. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang personal na financial advisor. "Miguel, kailangan kong gumawa ka ng isang bagay para sa akin. Gamit ang personal trust fund ko, ang iniwan sa akin ng aking ina. Gusto kong ilipat mo ang sapat na pondo para sa isang full kidney transplant operation. Lahat ng gastos, mula sa donor hanggang sa post-op care. Walang tanong-tanong." Pero Sir Arturo, ito ay isang malaking halaga. Labag ito sa payo ng mga abogado ng pamilya. Magagalit si Doña Consuelo. Hindi ko tinatanong ang opinyon ng mga abogado o ni Tia Consuelo. Mariing sabi ni Arturo, "Hindi ito isang business decision, Miguel. Ito ay isang desisyon para sa isang buhay. Gawin mo na." Ibinaba niya ang tawag at muling hinarap si Luz na ngayon ay humahagulgol na. Magiging maayos din ang lahat, Luz. Magiging maayos si Nico. Kinabukasan, magkasama silang nagpunta sa ospital ng probinsya. Hindi na sa luma at maalikabok na pick-up, kundi sa komportableng sasakyan ni Arturo. Walang nagsasalita sa biyahe, ngunit ang katahimikan ay hindi na awkward. Ito ay puno ng isang bagong pag-unawa. Pagdating sa ward, hinayaan ni Arturo na si Luz ang unang pumasok. Nakita niya mula sa malayo kung paano nagliwanag ang mukha ni Nico nang makita ang kanyang ate. Niyakap ni Luz ang kanyang kapatid at ibinulong sa kanya ang balita. Ang sunod na nakita ni Arturo ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Ang magkapatid ay magkayakap umiiyak sa gitna ng isang maingay na ward. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan at pag-asa.
Tumayo si Arturo sa may pintuan, isang tahimik na manonood. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay. Ang 4 milyong ginastos ni Bianca sa luho ay hindi nagbigay sa kanya ng kahit anong kasiyahan. Ngunit ang perang ginastos niya ngayon, ang perang magliligtas sa isang buhay, ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na mas mayaman pa sa lahat ng ginto sa mundo. Ito ang tunay na halaga ng kanyang yaman at ito ang simula ng lahat. Lumipas ang ilang buwan, ang dating marangya at formal na hardin ng Hacienda Monte Carlo ay nagkaroon ng bagong buhay. Sa isang malawak na bahagi nito, kung saan dating nakatanim ang mga walang kabuluhang palamuting bulaklak, ngayon ay may mga hanay ng luntiang gulay, kamatis, talong, letsugas, at mga halamang gamot. Ang hangin ay hindi na amoy ng mamahaling pabango, kundi amoy ng sariwang lupa at pag-asa. Doon sa ilalim ng mainit na araw ng umaga, nakaluhod si Arturo, ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa pagpirma ng mga dokumento ay puno na ngayon ng lupa. Suot ang isang lumang sombrero at simpleng damit, pinipilit niyang magbunot ng damo, ngunit ang kanyang mga kilos ay halatang hindi sanay. Sa tabi niya si Luz ay gumagalaw ng may natural na galing. Ang kanyang mukha ay masaya, ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula dahil sa sikat ng araw. Hindi na siya ang aninong na gumagalaw sa mga pasilyo. Isa na siyang halaman na sa wakas ay nakahanap ng sikat ng araw. Hindi ganyan. Natatawang sabi ni Luz habang pinapanood si Arturo na halos mabunot ang isang maliit na puno ng kamatis. Dahan-dahan lang, kailangan mong maramdaman kung alin ang damo at kung alin ang halaman. Lahat sila ay mukhang damo sa akin. Natatawang sagot ni Arturo. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Ang eksenang ito ang naging bagong normal para sa kanila. Ang kanilang buhay ay simple, tahimik at malayo sa ingay ng mataas na lipunan. Ngunit hindi ito nangangahulugang madali. Ang mga tabloid sa Maynila ay nagpiesta sa kanilang kwento. Tinawag si Arturo na ang nabaliw na tagapagmana at si Luz bilang ang mapanlinlang na Cinderella. Ang mga dating kaibigan ni Arturo ay umiiwas sa kanya. Ang mga miyembro ng pamilya ay itinuring siyang isang multo. Sila ay nasa isang isla, isang islang. Sila mismo ang lumikha sa gitna ng kanilang sariling lupain. Ngunit sa pagtalikod ng kanilang dating mundo, isang bago ang kanilang itinayo. Ginamit ni Arturo ang kanyang natitirang personal na yaman at impluwensya upang itatag ang Monte Carlo Community Foundation. Hindi ito isang organisasyon para sa magagarang charity ball, kundi isang tunay na pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng sustainable na agrikultura at pagbibigay ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Si Arturo ang naging utak sa likod ng negosyo, ngunit si Luz ang naging puso. Siya ang co-manager, ang direktang nakikipag-usap sa mga magsasaka, ang nag-oorganisa ng mga seminar at ang nagpaplano ng mga programa. Ang kanyang natural na kabaitan at ang kanyang karanasan sa kahirapan ang nagbigay sa kanya ng isang koneksyon sa mga taong kanilang tinutulungan, isang bagay na hindi kailanman matututunan ni Arturo sa anumang business school. Isang hapon, habang nagpupulong sila sa dating opisina ni Arturo, tumunog ang telepono ni Luz. Ito ay si Nico. "Ate?" Masayang sabi ng isang malusog na boses sa kabilang linya. "Hulaan mo," sabi ng doktor, "pwede na akong maglaro ng basketball ulit sa susunod na buwan." Napuno ng luha ang mga mata ni Luz. Tumingin siya kay Arturo at ngumiti, isang nangiting puno ng pasasalamat na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang operasyon ay naging isang ganap na tagumpay. Ang pinakamalaking pangarap ni Luz, ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo, ay natupad na. Gabi-gabi ang kanilang relasyon ay lalong lumalalim,
Hindi sa pamamagitan ng mga engranding kilos, kundi sa mga simpleng sandali. Ang dating malaki at malamig na kusina ng mansyon ay naging paborito nilang lugar. Wala ng mga chef o katulong. Sila na mismo ang naghahanda ng kanilang pagkain. Isang gabi habang nagluluto sila, nang sinigang tinuruan ni Luz si Arturo kung paano maghiwa ng sibuyas. Gawin mong mabilis para hindi ka maiyak, sabi ni Luz. Huli na biro ni Arturo habang nagpupunas ng mga luha. Ilang buwan na akong umiiyak dito. Nagtawanan sila. Sa gitna ng kanilang tawanan, habang sabay nilang inaabot ang isang sandok, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Biglang nawala ang tawanan. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila, isang bagay na matagal na nilang nararamdaman ngunit hindi pinapansin. Tumingin si Arturo sa kanyang mga mata. Nakita niya roon hindi ang isang kasambahay, hindi isang proyekto, kundi isang babae malakas, mabuti at maganda sa kanyang sariling paraan. Tumingin si Luz kay Arturo. Nakita niya roon hindi ang isang bilyonaryo, hindi isang amo, kundi isang lalaki. Isang lalaking naliligaw na sa wakas ay natagpuan ang daan pauwi. Dahan-dahan itinaas ni Arturo ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito sa parehong lugar kung saan dumapo ang sampal ni Consuelo. Ngunit ngayon, ang haplos ay puno ng lambing at pagsuyo. Hindi nila alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang nila, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Ang kanilang mga labi ay malapit nang magtagpo ring. Ang malakas na tunog ng telepono ni Arturo sa mesa ang bumasag sa mahikang sandali. Napaatras sila, parehong nagulat at bahagyang nahihiya. Tila sila nagising mula sa isang panaginip. Kinuha ni Arturo ang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang abogado. Isang masamang kutob ang kanyang naramdaman. Yes, attorney. Sagot niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. May ilang sandali ng katahimikan habang nakikinig siya. Tinitingnan siya ni Luz, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Biglang nagbago ang mukha ni Arturo. Ang lambing ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Naiintindihan ko, sabi niya sa telepono. Salamat sa impormasyon. Ibinaba niya ang tawag at huminga ng malalim. Ano yon? Tanong ni Luz. Humarap si Arturo sa kanya, ang kanyang mga mata ay matalas. Si Tia Consuelo, sabi niya. Nagsampa na siya ng formal na kaso sa board. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para tuluyan akong tanggalan ng karapatan sa pamana. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamalaking laban ay ngayon palang magsisimula. 1 taon ang lumipas. Ang Hacienda Monte Carlo ay hindi na katulad ng dati. Ang dating katahimikan na dulot ng karangyaan ay napalitan ng isang masiglang ingay, ang tunog ng buhay. Ang malawak na hardin sa harap ng mansyon na dati isang perpektong tanawin na walang gumagalaw ay ngayon isang makulay na entablado. Isang pagdiriwang ang nagaganap. Ito ang unang pista ng ani ng Monte Carlo Community Foundation. Ang mga mesa ay puno ng pagkain na galing mismo sa mga sakahan ng mga miyembro ng kooperatiba. Ang hangin ay puno ng tugtugin ng isang lokal na banda, tawanan ng mga bata, at masayang kwentuhan ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Sa gitna ng lahat, gumagalaw si Arturo. Hindi na siya ang amo na nagmamasid mula sa malayo. Nakasuot ng simpleng polo at maong nakikipagkamay siya, nakikipagtawanan at tinatawag ang mga tao sa kanilang mga pangalan. Kilala niya ang kwento ng bawat isa, ang pamilya ni Mang Cardo na nakapagpaaral na ng anak sa kolehiyo. Si Aling Nena na nakapagpatayo ng maliit na tindahan mula sa kanyang kita sa pagbebenta ng gulay. Hindi na siya ang bilyonaryong tagapagmana na nakakulong sa kanyang tore. Isa na siyang leader ng komunidad, isang taong natagpuan ang kanyang halaga, hindi sa kanyang bank account, kundi sa buhay ng mga taong kanyang natulungan. Sa isang sulok nakatayo si Luz. Ang kanyang suot ay isang simpleng bestidang bulaklakin,
Hindi na siya ang nahihiyang kasambahay na laging nakayuko. Siya ngayon ay isang babaeng may kumpiyansa iginagalang at minamahal ng komunidad. Hawak niya ang isang mikropono, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isa sa mga nagtatag ng pundasyon. Ang aning ito, sabi niya sa mga tao ang kanyang boses, ay malinaw at matatag. Ay hindi lamang tungkol sa mga gulay at prutas na ating itinanim. Ito ay tungkol sa pag-asa na ating itinanim sa ating mga puso. Ito ay patunay na kapag tayo ay nagtutulungan walang imposible. Nagpalakpakan ng mga tao. Mula sa di kalayuan pinapanood siya ni Arturo ang kanyang puso ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ang laban sa korte ay naging mahirap at magastos. Nawala sa kanya ang kontrol sa malaking bahagi ng korporasyon ng pamilya, isang bagay na ikinagalak ng mga tabloid. Ngunit sa huli nanalo siya sa karapatan na panatilihin ang Hacienda Monte Carlo at ang kanyang personal na yaman. At iyon lang ang mahalaga sa kanya. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang lalaking nakasuot ng formal na damit ang lumapit kay Arturo. Ito ang kanyang abogado. May inabot itong isang sobre. Huling sulat mula kay Doña Consuelo. Sabi ng abogado, isang huling alok. Sabi niya, kung iiwan mo ang lahat ng ito at babalik sa dati, handa siyang ibalik ang lahat ng iyong karapatan. Isang huling pagkakataon para maging isang tunay na Monte Carlo. Kinuha ni Arturo ang sobre. Tinitigan niya ito ng matagal. Sa loob nito ay ang kanyang nakaraan ng kapangyarihan, ang karangyaan ng malamig at walang lamang mundo. Tumingin siya sa paligid sa mga nagtatawa ng bata, sa mga nagpapasalamat na magsasaka at kay Luz na ngayon ay nakikipaglaro sa mga bata. Dahan-dahan naglakad si Arturo papunta sa isang malaking siga kung saan nag-iihaw ng mais ang mga tao. Walang pag-aalinlangan inihagis niya ang hindi pa nabubuksang sobre sa apoy. Pinanood niya itong maging abo. Ito ang kanyang huling pagputol sa tanikala ng nakaraan. Ang pangalang Monte Carlo ay hindi na isang koronang kailangan niyang pasanin. Isa na itong kasangkapan para gumawa ng kabutihan. Nang ang araw ay papalubog na at ang mga bisita ay unti-unti nang umuuwi, hinanap ni Arturo si Luz. Natagpuan niya ito sa gitna ng mga hanay ng gulay tahimik na nagmamasid sa ginintuang kulay ng kalangitan. Napagod ka ba? Tanong ni Arturo, tumabi sa kanya. Isang masayang pagod. Sagot ni Luz ngumiti. Nanatili silang tahimik pinapakinggan ang huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng kumanta. Luz, sabi ni Arturo ang kanyang boses, ay biglang naging seryoso. Noong una, akala ko ang pagsubok na ginawa ko ay para sa inyo. Para malaman kung sino talaga kayo. Pero nagkamali ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang pagsubok ay para sa akin. Para malaman kung sino ako kapag wala na ang lahat ng pera at kapangyarihan. Para malaman kung ano ang tunay na mahalaga. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa lupa, ngunit ang pinakamalambot na bagay na nahawakan niya. Tinuruan mo akong magtanim, Luz, sabi niya. Ngunit ang pinakamahalagang itinuro mo sa akin ay kung paano magtanim ng isang buhay na may kahulugan. Dahan-dahan lumuhod si Arturo sa lupa sa gitna ng mga halamang sila mismo ang nagtanim. Walang mamahaling singsing na diamante, walang mga kamera, tanging ang dalawang puso at ang papalubog na araw bilang kanilang saksi. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bagay. Isang simpleng singsing na gawa sa baging ng ubas maingat na pinilipit at binuo. Hindi ko maiaalok sa iyo ang isang mundo ng karangyaan. Hindi na. Sabi niya ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang maiaalok ko lang ay isang buhay na puno ng pagtatrabaho, puno ng mga hamon, ngunit puno rin ng katotohanan at pagmamahal.
Isang buhay na tayo ang magtatanim, mag-aalaga at mag-aani ng magkasama. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Luz Viminda Cruz, tinuruan mo akong mabuhay. Ngayon, hihilingin ko. Sasamahan mo ba akong mabuhay habang buhay? Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Luz. Hindi luha ng kalungkutan o sakit, kundi luha ng purong kaligayahan. Walang engrandeng oo. Dahan-dahan lang siyang tumango, isang galaw na mas malakas pa sa anumang salita. Isinuot ni Arturo ang simpleng singsing sa kanyang daliri. Perpekto itong lumapat. Habang magkayakap sila, sa gitna ng kanilang hardin, sa ilalim ng langit na kulay kahel, napagtanto nila ang isang bagay. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale ng isang prinsipe at isang Cinderella. Ito ay isang kwento tungkol sa dalawang taong nasira na natagpuan ang kanilang sarili at ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtatanim ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ito ay kwento ng isang tunay na ani, ang ani ng pag-ibig,